Kabanata 901. Agad na sumigaw ang taong mataba na may-ari ng bahay, "Save some for me, fellas. Ito ay mahusay na pagkain, at ihahanda ko ang ilan para sa grupo ni Mr. Severin. Kakain din ako ng marami at ipaghihiganti ang aking anak. Kung maririnig mo ako dyan, sweetie, sana alam mo na sa wakas ay naipaghiganti ka na ni Mr. Severin." Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumakbo patungo sa katawan ng itim na sawa na may hawak na kutsilyo. Mapapahaba ba talaga nito ang ating buhay at mapataas ang ating resistensya? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Felicia nang marinig niya iyon at tuwang-tuwa niyang sinabi, "I'll make sure to eat more tonight." Hindi mapigilan ni Diane ang mapangiti. Hindi mo ba sinabi kay Severin na huwag magstay dito noong sinabi niyang tulungan niya sila? Mukhang hindi ka pani-paniwalang masaya ka ngayon. Inilibot ni Felicia ang mga mata kay Diane. Alam kong makapangyarihan siya, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kalakas siya. At saka, bakit ako magiging malungkot kapag nakakakuha ako ng napakaraming benepisyo sa pamamagitan ng pagkain ng itim na sawa na ito? Hindi nagtagal, dumating ang matabang lalaki at ang kanyang dalawang empleyado habang may dalang ilang malalaking piraso ng karne ng sawa. Nakangiting sabi niya, "Sumama kayo sa akin, Ginoo." Sinundan siya ni Severin at ng iba pa sa isang malaking bahay. Ang iba pang mga residente na kanina ay natatakot na lumabas ng kanilang mga tahanan ay sa wakas ay ginawa rin ito matapos marinig na ang itim na sawa ay napatay. Binuksan nilang lahat ang mga ilaw ng kanilang bahay, at ang maliit na bayan ay bumalik sa masiglang kaluwalhatian nito. Nang gabing iyon, maraming iginagalang na mga individual mula sa bayan ang nagtipon upang uminom at magdiwang. Maraming tao ang umiiyak habang inaalala ang nakaraan, at naging emosyonal si Severin. Kung iisipin, nakakapagod ngunit makabuluhan ang biyahe papuntang Skystream City. Sa pinakakaunti, nakatulong siya sa mga tao na maalis ang gayong salot, kung hindi, marami pa ang kailangang mamatay doon. Pagkatapos ng magandang gabing pahinga, si Severin at ang iba pa ay umalis muli kinaumagahan. Ang mga tao sa bayan ay medyo maagang bumangon at naglakad sa magkabilang gilid ng kalye ng bayan para makita si Severin. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay medyo maayos, at pagsapit ng hapon ng ikalawang araw, sa wakas ay nakita ang isang malaking lungsod. Inihinto ng lahat ang kanilang mga sasakyan sa labas ng lungsod upang magpahinga sandali. Skystream City ba yan? Wow! Ang laki nito! Namangha si Diane nang makita niya ang malaking lungsod. Ngumiti si Severin. Ito ay 100 mga lungsod sa Skystream Province, ito ang pinakamalaki at pinakamaunlad din. Itinaklap ni Lily ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at bahagyang ngumiti. Ito ay dapat ang lungsod na may pinakamalakas na espiritual na enerhiya kung gayon, kung hindi itinayo ng gobernador ang mansyon ng probinsya dito. Biglang napaisip si Megan at hindi naiwasang tanungin si Severin. "By the way, kuya, sa tingin mo ba ay dadalo ang 4 na Diyos ng digmaan sa gobernador ng lalawigan sa kanyang ika-60 kaarawan?" Bahagyang kumunat ang noo ni Severin at sinabi sa hindi siguradong tono, "Marahil ay gagawin nila." Ngunit kahit na ang gobernador ng Siyam na lalawigan sa pangkalahatan ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa 4 na Diyos ng digmaan, sila ay madarama na obligado na manatili sa mga pagpapakita at dumalo kung inimbitahan sila ng gobernador ng lalawigan. Hindi ba ibig sabihin makilala ka ulit ng 4 na apprentice mo? Tinakpan ni Megan ang bibig at fumajikik. Nakangiting sabi ni Severin, "You need to keep a low profile for me when we're out, Megan. Don't just mention so casually that the war gods are my apprentices." Sila ang mga Diyos ng digmaan, kung tutuusin. Nag-aalala sila tungkol sa epekto ng mga publiko. At saka, ako ang kanilang Panginoon, kaya hindi ko sila maaabala sa lahat ng oras, at hindi ko inaasahan na tutulungan nila ako sa tuwing makakatagpo ako ng anumang problema. Busy silang mga tao. Tumango si Megan. Nakukuha ko na ngayon. Kung magkakaroon ka ng problema na kahit ikaw ay hindi makayanan, hindi rin nila ito kakayanin. Dapat na tayong umalis. Ang ating unang order ng negosyo ay ang pumili ng isang hotel at kumain ng tanghalian. Dapat sapat na ang 4 na araw at 3 gabing pamamalagi.
Well, magpahinga kayo bukas, dumalo sa kaarawan sa susunod na araw, at pagkatapos ay bumalik sa bahay sa araw pagkatapos ng kaarawan. Si Severin ang nagayos habang iniisip niya ang sarili. Hehe, sige sa plano mo. Napakaganda talaga ng mga tanawin sa ating pagmamaneho nitong nakaraang 2 araw, at nag-enjoy ako sa kalsada. Nakangiting sabi ni Megan. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabing, ngunit hindi kami ganoon katagal sa pamimili, kaya iniisip kong gawin iyon pagkatapos ng tanghalian. Nagulat si Severin at hindi napigil ang sabihin, wow, siguradong masigla ka. Hindi ka ba nakakaramdam ng pagod pagkatapos gumugol ng kalahating araw sa kalsada? Nagulat ako na naisipan mo pang mag-shopping pagdating natin. Inilibot ni Megan ang mga mata kay Severin. Iyon ay dahil pinayagan mo lang kaming manatili dito ng 3 araw. Maaari akong gumugol ng mas maraming oras sa pamimili kung magtatagal tayo ng kaunti. Mapait na ngumiti si Severin at sinabing, maraming puwersa rito, at masalimuot ang sitwasyon. Maraming tao ang dadalo sa piging, pangunahin sa kanila ang 4 na gobernador ng county, at marami pang iba mula sa malalaking lungsod. Naroon din ang mga gobernador ng lalawigan. Gagawin nila. Nagliwanag ang mga mata ni Felicia at may naalala agad siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Megan, dapat kang magbihis ng medyo mas maganda kaysa karaniwan kapag dumalo tayo sa piging ng kaarawan. Buti pa, go para sa isang bagay na medyo sexy. Agad na sumimangot si Megan at nagtanong, bakit ako? Hindi pa ba ako sapat na maganda? Agad na sinabi ni Felicia, wala kang alam, Megan. Hindi lang mga taga-city mansion ang dadalo sa handaan. Marahil sila ay iba pang makapangyarihang tao mula sa malalaking lungsod na kwalipikadong dumalo din. Sigurado akong maraming iba pang mga mansyon ng county o mga mansyon ng probinsya na naroroon, at mas mabuti kung mapapansin mo ang kanilang mga binata. Saglit na hindi nakaimik si Megan at hindi niya maiwasang mapangiti habang nagtatanong, ano ang pinagsasabi mo, Mom? Di ba sinabi ko na sayo na may gusto na ako? Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. May gusto ka ba? Bahagyang natigilan si Diane, at agad na nagtanong. Sino ito, Megan? May boyfriend ka na ba? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman kung kilala ko siya. Awkward na ngumiti si Megan. Wala pa akong boyfriend, Diane, gusto ko lang siya. I don't know if he likes me though, so I'll tell you if I manage to win his heart. Huwag mo akong alalahanin, okay. Ngunit kailangan naming mag-alala tungkol sa iyo. Agad na sabi ni Felicia. Ikaw ang aking anak. I'll have you know na ang iyong standards ay dapat na hindi bababa sa isang mayor's son. Mas mabuti pa kung siya ay anak ng isang gobernador ng lalawigan. Subukang iwasan ang ilan sa mga kabataang lalaki mula sa karaniwang mga pamilya sa itaas na antas. Isa kang magandang babae, at kailangan mong makasama ang isang kapareha na pantay ang katayuan. Okay, alam ko, ito ay tulad ng isang pagkaladkad. Naiinip na sagot ni Megan sa kanyang ina. I think you should take a step back when it comes to anything involving her love life, Mom. Mayaman man o hindi ang lalaking gusto niya ay hindi mahalaga dahil mayroon na tayong higit sa sapat na gastusin sa buong buhay natin. Kung mahirap siya, hayaan na lang natin siyang manatili sa ating pamilya bilang isang live-in na manugang. Inalaw ni Diane si Felicia. Pero gusto ko lang yung best para sa kanya. Bulong ni Felicia. Hindi nagtagal ay bumalik na sila sa kani-kanilang sasakyan, ngunit hindi tulad kanina, sina Severin at Diane na ang nasa unahan. Sila kasi ang pumili kung saang hotel tutuloy kaya sumunod na lang sa likod nila ang ibang sasakyan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Severin na haharangin siya ng ilan sa mga bantay ng lungsod nang makarating siya sa pasukan ng lungsod. May problema ba? Bumaba si Severin sa sasakyan at nagtanong sa guard. Nakangiting sinabi ng taong mukhang kinauukulan, paumanhin, ngunit ang sinumang gustong pumasok sa Skystream City ay kailangang magbayad sa anyo ng mga espiritual na bato. Hindi ito malaking halaga. 3 mababang uri ng espiritual na bato bawat tao ay sapat na. Hindi inaasahan ni Severin na may ganoong tuntunin. Iyon ang unang beses niyang makatagpo ng ganoon. Gayunpaman, nang makita niya na ang ibang bisita sa tabi niya ay nagbayad ng mga espiritual na bato bago pumunta ay hindi sinubukang makipagtalo sa tao at direktang sinabi.
11 kami, kaya narito ang 33 espiritual na bato. Inilabas niya ang mga ito at ibinigay sa guard. Maaari ka nang pumasok sa lungsod ngayon. Tandaan na huwag lumabas ng lungsod para sa mga walang kwentang dahilan. Ang pagbabayad ng mga espiritual na bato ay hindi kinakailangan kapag lumabas sa lungsod, ngunit kailangan mong magbayad para sa bawat oras na papasok ka sa lungsod. Hinintay ng gwardya na makapasok si Severin sa sasakyan bago ito pinaalalahanan. Hindi ko inasahan na ang pagpasok dito ay kailangang magbayad sa kanila ng ilang mga espiritual na bato. Natutuwa akong mayroon ka sa kanila, kung hindi, hindi na kami makakapasok sa lungsod. Hindi maiwasan ni Dayan ang mapangiti ng pilit. Pagkatapos ay sinabi ni Severin, kung wala tayo, maaari nating bigyan sila ng pera. Ang spiritual stone ay nagkakahalaga ng $1,500, kaya kailangan lang nating bayaran ang mga ito ng 16,500. 16,500. Nagulat si Dayan. Maaaring hindi ito malaking pera para sa mayayamang negosyante at mga taong tulad natin, ngunit ito ay isang malaking halaga para sa karamihan ng mga tao. Paano sila makakapasok sa lungsod kung gayon? Ngumiti si Severin at sinabing, ang Skystream City ang pinakamaunlad na lungsod sa Skystream Province at sa lungsod, kasama ang pinakamaraming practitioner. It's not the kind of place that ordinary people can enter, and most ordinary people have no business being here anywhere. Tumango si Dayan nang marinig iyon, tama ka. Ito ang pinakamaunlad na lungsod sa Skystream Province, at hindi nakakapasok ang mga normal na tao. Ang mga mayayaman, makapangyarihan, at maimpluwensyang tao lang ang nakakapasok sa ganitong lugar. Kahit na, hindi madali para sa kanila. Hindi nagtagal ay huminto si Severin sa labas ng isang hotel. Hehe, nakakamangha ang hotel na ito, kuya. Dito ba tayo titira? Napahagik-hak si Megan nang makita ang luxury hotel sa kanyang harapan. Tumango si Severin. Siyempre, ito ang unang pagkakataon mo dito, at hindi ba pangarap mong bisitahin ang Skystream City minsan sa iyong buhay? Hindi ba nakakahiya kung magkatotoo ang iyong pangarap ngunit nanatili ka sa mas kaunti na marangyang hotel? Ngumiti agad si Megan at sinabing, hehe, the best ka. Tama si Dayan na pinili ka. Inilibot ni Dayan ang mga mata kay Megan nang marinig niya ang sinabing iyon. Saka bakit mo ako hinikayat nung una na iwan siya? Mapilit ka kasing kumbansihin akong makasama si Edward kahit bumalik na si Severin. Awkward na ngumiti si Megan. Iyon ay dahil hindi namin nakita ang mas malaking larawan. Nahihiyang sabi ni Felicia, I am sorry, Dayan. Hindi namin alam noon na si Severin ay isang kamangha-manghang individual. Noong panahong iyon, siya ay isang ex-convict, at si Edward ay anak ng isang second-tier na pamilya. Umaasa kami na makakapili ka ng taong makapagbibigay sa iyo ng magandang buhay. Okay, Mom, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Tumingin na lang tayo sa hinaharap at mamuhay ng masaya, sabi ni Dayan. Ayaw niyang kausapin sina Felicia at Megan tungkol doon. Oo, alam ko. Agad namang ngumiti si Felicia. Ang nakaraan ay nasa nakaraan, at kailangan nating tumingin sa unahan. Ang ating buhay ay magiging mas mabuti at mas mabuti sa hinaharap. Well, tingnan mo ba ang lahat ng magagandang babae doon? 10 sila, malamang, sabi ng isang lalaki na kabilang sa ilang mayayamang binata na malapit sa hotel. Napasulyap sila at nakita ang grupo ni Severin nang papasok na ang huli sa hotel. Isang lalaking naka-floral print na suit ang dumila sa kanyang mga labi at ngumiti ng masama, hehe. Hindi ako nang ahas na lumingon sa kagandahang tulad nito, baka habang naliligaw ang aking sulyap, ang ilang kagandahan ay namimiss ko. Ang lahat ng mga babaeng ito ay kaakit-akit na mayroong isa para sa bawat panlasa. Sok. Ang pagtingin ko lang sa kanila ay sapat na para makaramdam ako ng kaba. Nakangiting sabi ng isa niyang mayamang kaibigan, ang ganyang panlasa. Ang ganyang tula. Mayroon kang paraan sa mga salita, Arnie. Ngumiti ng masama si Arnie. Ikaw at ang iyong kahabag-habag na pag-iisip. Nakikita lang nila ang likuran nila. I wonder kung lahat sila ay may magandang mukha din. Malalaman natin kung lalampasan natin sila at tingnan sila. Nakangiting sabi ng katabi niya, maraming tao sa Skystream City,
kasama ang ilang napakagandang babae. At isa pa, may mga mukhang maganda sa likod pero pangit ang mukha. Nasa kalye ako kahapon nang makita ko itong hot chicks. Natulala ako sa pagindayog ng balakang niya mula sa gilid, at halos maluwa ako kapag tinitignan ko siya. Napangiti ang isa sa mga kaibigan nilang mas malaki ang laki at nagtanong, "At saka anong nangyari, Dave?" Pagkatapos, sabi ni Dave, halos matawa ako nang lampasan ko siya para tingnan ang mukha niya. Dahil ang dami niyang wrinkles, kaya bet ko, siya ay lampas na sa 60 taong gulang. She's an old hag, but she dresses like those girls next door and swings her hips so sexily when she walks. Buwahahaha. Parehong humagalpak ng tawa ang matabang lalaki at si Arnie nang marinig iyon. Halika, abutan natin sila. Ang mga lalaki ay walang kamalay-malay na lumakad ng mas mabilis, at tumagal lamang sila ng ilang segundo upang makalampas sa grupo ni Severin. Lumipat sila sa isang tabi at lumingon para tingnan ang mga babae. Natigilan ang tatlong lalaki nang lumingon sila sa mga babae. Lahat sila magaganda. Napalunok si Dave ng laway at napabulalas. Holy moly, they're genuinely very good looking. Maliban sa isang babaeng mukhang mas matanda sa iba, ang iba ay bata pa at maganda. Oo, tatlo sa kanila ay mas maganda kaysa sa iba. Hindi ako makapaniwala na napakaraming magagandang babae dito sa Skystream City. Medyo natuwa rin si Arnie, at napatulala siya nang makita ang napakaraming magagandang babae. Kabanata 905. Baka ma-treat mo silang lahat sa hapunan. I bet they throw themselves all over us kapag nalaman nila ang background natin. Ang sabi ng matabang lalaki nang makita niyang tuwang-tuwa si Arnie. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi ni Arnie. Maganda ang pananamit nila, kaya may pagkakataon na hindi sila gold digger. Kung sabagay, lahat silang 10 ay baka kasal na sa lalaking iyon. Aba, isang maswerteng bastard ang lalaking iyon. Sabi ng mataba, kinain ng aking mga babae ang lahat ng masasarap na bagay pagkatapos dumating kasama ko sa bahay, at ngayon lahat sila ay matambok. I can't be bothered to go home anymore, and I'd much rather have fun outside. Nagbiro si Dave. Hindi ba nagagalit sa iyo ang iyong mga babae kung wala ka sa bahay, Moby? Hindi ka ba nila pinapahirapan? Malamig na sabi ni Moby, bigyan nila ako ng hard time. Pakiusap, hindi sila maglakas loob. Sa pagkakaalam ko, mas nag-aalala sila sa paghabol ko sa kanila palabas ng bahay. Alam nila kung gaano bababa ang kalidad ng kanilang buhay kung sila ay masisipa. Namumuhay sila sa mataas na buhay ngayon, at ang ginagawa lang nila ay kumain, uminom, at magtatamad maghapon. Napansin ni Dave na nakapikit pa rin si Arnie sa mga babae, kaya hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin, "Just fuck it all and go up to them if you want, Arnie." Hindi mo malalaman kung papayag sila o hindi kung hindi mo susubukan ang iyong kapalaran. At saka, kaming tatlo ay may sapat na matibay na background ng pamilya na walang maraming tao sa Skystream City na hindi namin kayang masaktan. Pinalakas din siya ni Moby. Sumasang-ayon ako, kung hindi mo kukunin ang iyong shot, malamang na hindi ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Paano kung nandito lang sila para magbakasyon? Ano ang mga pagkakataon na makilala mo sila sa pangalawang pagkakataon kung palalampasan mo ang pagkakataong ito? Naunawaan kaagad ni Arnie ang puntong sinusubukang itawid ni Moby at Dave. Agad niyang ikanaway ang kanyang mga kamay at sinenyasan ang kanyang mga kaibigan na sumunod sa kanya habang papalapit sa grupo. Well, kumuha ng 10 silid. Magkasama kami ni Diane sa isang kwarto, habang ang iba ay pwedeng magkaroon ng sarili niyang kwarto. Si Severin ay masayang nakikipag-usap sa iba habang naglalakad sila, at nakaramdam siya ng lihim na kasiyahan nang maisip niyang makasama si Diane sa iisang silid sa susunod na 2 gabi. Si Diane naman ay namula nang marinig iyon. Maaari na lang niyang i-book ang mga kwarto nang hindi partikular na sinasabi na makibahagi siya sa isang kwarto sa kanya. Medyo nahiya ito dahil nasa tabi lang niya sina Felicia at Megan. Samantala, nakaramdam ng kaunting inggit si Sheila, at iniisip niya kung kailan tatanggapin ni Severin ang pagmamahal nito sa kanya. Galing ba kayo sa labas ng bayan? Sa palagay ko kayo ay dahil nasa isang hotel kayo.
Lumapit si Arnie at nakangiting sabi, "Gusto kong maging kaibigan kayong lahat kung okay lang. Maaari kayong pumunta at manatili sa aking lugar. Mayroon akong 2 bakanteng silid doon, kaya maaari ko ring hayaan kayong gamitin ang mga ito." Nang marinig yun ni Moby at Dave ay nagkatinginan sila at agad na naintindihan ang plano ni Arnie. Halos tiyak na matutuwa ang mga babaeng iyon na tanggapin siya sa kanyang alok kapag nalaman nila kung gaano kay aman at makapangyarihan si Arnie. Pagkatapos ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong humingi ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga babaeng iyon para maimbitahan niya silang lumabas para magsaya sa gabi. Maaari pang ang magkasabay sina Moby at Dave, at sa tamang presyo, maaaring pagbigyan ng mga dilag na iyon ang kanilang mga kahilingan. Kung tutusin, hindi naman iyon ang unang beses nilang nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Bago pa makapagsalita si Diane at ang iba pa, sinabi agad ni Moby, "This handsome young man here is Arnie Pearson, the young master of a second-tier family." Kung iisipin mo, medyo nakakatakot para sa isang pamilya na kilalanin bilang pangalawang tier na pamilya sa isang lugar tulad ng Skystream City. Ang isang upper tier na pamilya na tulad niya ay itinuturing na isa sa mga tunay na mayayamang pamilya. Gayunpaman, sinabi ni Severin na may malamig na ngiti, "Paumanhin, ngunit hindi ka namin kilala, at hindi kami ang uri ng mga tao na gustong samantalahin ang kabaitan ng ibang tao. Pinahahalagahan namin ang iyong kilos, ngunit maging mas komportable kaming magstay sa isang hotel." Sapat na ang pangunawa ni Severin upang malaman na may lihim na motibo si Arnie sa pagiging magalang sa kanila, ngunit gayunpaman ay magalang siyang tumanggi dahil ayaw niyang magdulot ng gulo sa isang lugar tulad ng Skystream City. Ilang beses na kumibat ang mga labi ni Arnie, at hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Severin ng ganoon kadesidido ang pangyayari matapos niyang malaman na young master siya ng isang second-tier na pamilya. Masasabi ni Arnie na malamang na si Severin ay isang mayamang negosyante na maaaring anak ng ibang makapangyarihang pamilya sa lungsod, o marahil ay anak ng isang mayor. Hinatak ni Moby ang mahabang mukha at agad na sinabing, "It always best to think twice before decisively refused." Nasa Skystream City ka ngayon. Kami ni Dave ay mga young master ng mga third-tier na pamilya, habang si Arnie dito ay mula sa isang second-tier na pamilya. Magiging bastos ka para tanggihan ang mabait naming kilos. Agad namang kumbansi ni Dave. "Pag-isipan mong mabuti, aking kaibigan. Masasaktan kami sa iyong pagtanggi, at magkakaroon ng matinding kahihinatnan sa iyong mga aksyon. Sa kabaligtaran, kung tatanggapin mo kami bilang iyong mga kaibigan, ang iyong paglalakbay sa Skystream City ay magiging mas maayos sa hinaharap." Hindi alam ni Severin kung ano ang ire-react doon, at iniisip niya kung nagsisimula na bang takutin siya ng tatlo. Buti na lang at hindi siya natakot kahit kaunti. Ngumiti lang siya at sinabing, "Sorry talaga, pero pumunta ako sa Skystream City para sa ilang opisyal na bagay, at aalis ako pagkalipas ng 2 araw. Pinahahalagahan ko ang inyong kabaitan, ngunit talagang hindi ko iniisip na kinakailangan na manatili sa inyong lugar. Ako lang yung tipo ng tao na ayaw magpabigat sa iba. Oo. We don't like burdening other people, so please leave us alone." Humakbang si Sheila at sinabi sa kanila. Magiliw silang inanyayahan ng 3 lalaki na tumuloy sa kanilang lugar, at sinabi pa nilang gusto nilang makipagkaibigan kay Severin. Gayunpaman, alam ni Sheila na mayroon silang karumal-dumal na mga plano at sila ay ginagamit lamang ang lahat ng iyon bilang isang dahilan upang isulong ang kanilang mga layunin. Isang tingin sa kanila at alam niya na sila ay hindi disenteng tao. Sumabog sa galit si Moby, at kinuyam niya ang kanyang mga kamao na may walang awa na ekspresyon. Sinamaan niya ng tingin si Severin. "Huwag maging mayabang. Maaari ka ring lumagda sa sarili mong death warrant kung hindi ka magpapakita ng anumang kagandahang loob sa mabait na imbitasyon ni Arnie." Hindi napigilan ni Severin ang mapabuntong hininga at sabihing, "I don't want any trouble here. So you should leave right now kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. I wouldn't want you three to regret it once I end up making move." Manghihinayang, "Haha, pinapatawa mo ako." Ngumisi si Arnie at ipinalakpak ang kanyang mga kamay para utusan ang kanyang mga bodyguard na palibutan ang grupo ni Severin. Matapos mapaligiran si Severin ay ngumisi si Arnie. "Ipakita mo sa akin kung paano mo ako magsisi."
Walang magawa si Severin nang tingnan niya ang pagmamatigas ni Arnie. Lumakad siya pasulong at sinabing, sigurado ka ba? Kung gusto mong ligawan ang kamatayan, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa para hindi ka na umikot, iniisip na magagawa mo ang anumang gusto mo sa Skystream City. Haha, isa kang baliw na bata. Kunin mo siya, boys. Patayin siya at hulihin ang lahat ng kanyang mga babae. Utos ni Arnie sa mga bodyguard niya sabay wave ng kamay. Nainis siya nang makitang walang takot na binitawan si Severin sa kanya. Singilin. Agad namang sumugod ang mga bodyguard. Ang kanilang natamo ay hindi masyadong mababa dahil karamihan sa kanila ay umabot na sa antas 7 o antas 8 malalim na master. Sa mas maliliit na lungsod, ang mga may katulad na antas ng lakas ay karaniwang ang mga pinuno ng mas maliliit na puwersa. Sa kabaligtaran, ang mga naturang individual sa Skystream City, ay sa karamihan ng mga ordinaryong bodyguard na nagsilbi sa mga pamilya sa itaas na antas. Mayroong 2 bodyguard na may mas mataas na base ng pagkamit kaysa sa iba. Ang isa ay umabot sa antas ng 2 mandirigmang hari, habang ang isa ay nasa antas na 4 na mandirigmang hari. Sa pangkalahatan, marami sa Skystream City ang hindi maglalakas loob na saktan ang mga may tagumpay na tulad nila, lalo na't si Arnie at ang kanyang 2 kaibigan ay kilalang tao rin sa lungsod. Iilan ang may lakas ng loob na kuskusin sila sa maling paraan, na nag-alis ng pangangailangan para sa kanila na dalhin ang mga may pinakamataas na tagumpay sa tuwing sila ay umalis sa bahay. Pagkatapos ng lahat, ang mga individual na nasa level 5 Warrior King pataas ay hindi karaniwan. Sumugod si Severin nang hindi hinihiling na tulungan siya ni Wendy at ng mga babae. Sa kanyang mga mata, ang mga malalim na master na iyon ay madaling pakitunguhan, at ilang suntok lang ang kailangan niya para lumipad silang lahat. Masakit. Tapos na ako para. Malamang nabali ang tadyang ko. Ang malalim na mga master ay isa-isang humagulgol sa sakit, at ang tanging mga bodyguard na nanatiling nakatayo ay ang level 2 at level 4 na Warrior King. Mukhang hindi mababa ang attainment ng lalaki na iyon. Kailangan mong maging mas maingat, Khaled. Binalaan ni Arnie ang head ng kanyang mga bodyguard. Kinilabutan siya sa eksenang nauna sa kanya dahil ang buong grupo ng level 7 o level 8 Profound Masters ay napakadaling natalo ni Severin. Ipinakita nito na ang tagumpay ni Severin ay hindi bababa sa isang mandirigmang hari. Huwag mag-alala, Ginoo, kaya natin siya. Si Khaled, na isang level 4 Warrior King, ay nagpalitan ng tingin sa lalaking katabi niya. Naikuyong nilang dalawa ang kanilang mga kamao, at naglabas ng matinding espiritual na enerhiya, at agad na inilunsad ang kanilang mga sarili pasulong upang suntukin si Severin. Isang mabangis na tigre na gawa sa condensed spiritual energy ang lumitaw sa harap ng level 2 Warrior King. Ang tigre ay halos kasing tangkad ng tao, at maaaring ituring ito ng isang kapuri-puri na pagpapakita ng kasanayan. Samantala, si Khaled ang level 4 Warrior King, ay huminto at ipinakita ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Isang lumilipad na espada na nabuo ng condensed spiritual energy ang lumitaw at lumipad mismo kay Severin. Nakakatakot. Nagtago sina Felicia at Megan sa likod ni Wendy at ng mga babae. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala kay Severin. Malamig na ngumiti si Severin nang harapin ang pag-atakeng iyon. Ang gayong mga pag-atake ay walang halaga sa kanyang mga mata, at pinalapot niya ang aura mula sa kanyang 2 kamao upang bumuo ng isang guwantes. Bahagyang ibinaluktot niya ang kanyang katawan, pinalabas ang magkabilang kamao, at sinaktan ang mga pag-atake ng mga kalaban. Sinusubukan ba niyang patayin ang sarili niya? Imposibleng direktang pigilan ang ating mga pag-atake kung ang antas ng kanyang pagkamit ay hindi 2 o 3 beses na mas mataas kaysa sa atin. Laking gulat ni Khaled nang makita iyon. Sumimangot din yung kasamang lalaki. Hinaharap niya ang ating mga pag-atake nang hindi gumagamit ng anumang mga kasanayan o diskarte. Kakayanin pa ba niya ang pag-atake? Gayunpaman, halos magkasabay na tumunog ang isang malaking dagandong, at pareho ang malaking tigre at ang lumilipad na espada ay pinagpira-piraso ng suntok ni Severin. Nagkapira-piraso sila sa himpapawid at naging pulbus. Imposible yun. Paano? Takot na takot ang level 2 Warrior King kaya umatras siya ng 2 hakbang.
Paulit-ulit niyang ipinilig ang ulo, na punong-puno ng di paniniwala ang mukha. Paano niya nakamit iyon? Hindi niya kakayanin ang pag-ataking iyon kung hindi man lang siya level 6 Warrior King. Napakadali rin niyang ginawa, siya kaya ay isang level 7 Warrior King. Natigilan din si Khaled sa eksenang nasa harapan niya at nakatulala lang. Hehe, oras na para makilala niyo ang inyong ginawa. Walang plano si Severin na magpakita ng awa sa kanila habang sumugod siya sa kanila at sinuntok ang magkabilang kamao sa dibdib nila bago sila makapag-react. Bang! Ang dalawang haring mandirigma ay ipinadala sa himpapawid mula sa suntok, at isang malaking butas ang nagkaroon na lumitaw sa kanilang mga dibdib. Ang makaligtas sa gayong malaking dagok ay talagang imposible. Hindi pwede iyon. Si Khaled ay isang antas ng 4 na mandirigmang hari, at siya. Nagsisimula ng tumulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Arnie, at hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkatapos ay idinagdag ni Moby, kung tama ang aking narinig, sinabi ng iyong bodyguard bago siya mamatay na ang taong ito ay malamang na isang level 7 na mandirigmang hari. Tila nag-cross ang landas natin sa isang napakalakas na individual, at sa hitsura nito, maaaring hindi siya mula sa isa sa mga malalakas na pamilyang nag-iisa na pumunta rito para lang magsaya. Oo, Arnie, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nagpanik din si Dave. Nasanay na sila sa Skystream City, at hindi pa sila nakatagpo ng ganoon. Pagkatapos ng nangyari, natural na sa kanila na makaramdam ng kaunting takot. Nagdilim ang mukha ni Arnie at sinabi niya kay Severin, "I'll let you go this time, but you'd better not show yourself in front of me again or I'll make you pay." Malamig na ngumiti si Severin, lumapit kay Arnie, at sinampal ito. "Ako dapat ang magsasabi niyan sa'yo. Hahayaan kitang mabuhay ngayon, pero parang patay ka na kung makita ko ulit ang mukha mo." Tumalikod siya at sinabi kay Diane, "Let's go, honey. Kailangan nating suriin ang lahat sa hotel." Okay, tumango si Diane at sumabay siyang naglakad patungo sa hotel. "How dare you slap me, you son of a bitch." Mariin na ikinuyong ni Arnie ang kanyang mga kamao at tinitigan ang likuran ni Severin. "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Nagsitayuan na ang ibang mga sugatang bodyguard. Matapos tumakbo papunta kay Arnie, at tiningnan nila ang mga bangkay ng dalawang Warrior King at nakaramdam sila ng trauma dahil sa nangyari. Halatang naging madali si Severin sa kanila kanina, kung hindi, lahat sila ay sumama din sa dalawang patay na lalaki sa kabilang buhay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano pa nga ba ang magagawa natin kundi buhatin ang kanilang mga katawan at umuwi kaagad? Si Arnie pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, siya at ang kanyang 10 babae ay tumutuloy sa hotel na ito, kaya dapat na madaling malaman ang higit patungkol sa kanila. Uuwi muna ako, ipaalam sa aking ama, at dalhin ang aming pinakamalakas na tao dito. Ang layunin ko ngayon ay wakasan ang kanyang buhay. Ganon din ang galit ni Moby, ngunit may kalinawan pa rin sa kanyang isip na sabihin kay Arnie. Sigurado ka bang gusto mong sabihin ito sa iyong ama? Ayaw niya kapag lumalabas ka na ng aagaw ng mga babae. Maaaring magtagumpay ka sa pagdadala sa iyong mga tauhan upang patayin ang batang iyon. Ngunit maaaring hindi ka magkaroon ng pagkakataong makipaglaro sa alinman sa mga babaeng iyon. Tama, sumigaw si Dave. Knowing your father, hell, take one look at those women and know what's going on. Kahit na ipaghiganti ka niya at patayin ang taong iyon, hayaan mo ang mga babaeng iyon sa halip na payagan kang dalhin sila sa iyo. Lahat sila ay mahinang babae, kung tutuusin. Ilang beses na kumibot ang mga labi ni Arnie, ngunit nang maisip niya ang kahihiyang dinanas niya kanina, marahas pa rin niyang sinabi, "Damn it. Tama ka dyan, pero ang gusto ko lang ngayon ay patayin ang batang iyon." Tinapos niya ang buhay ng aming dalawang mandirigmang hari, at si Khaled ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang masaklap pa, sinampal pa niya ako. Sa aking 30 taon ng buhay, ito ang unang pagkakataon na ako ay nasampal. Saglit na nasa malalim na pag-iisip si Moby nang biglang nagningning ang kanyang mga mata. May idea ako, Arnie, kapag dinala mo ang tatay mo at ang mga tauhan niya para patayin ang batang iyan, palihim akong magpapadala sa mga babaeng iyon.
Mahuhuli sila sa sandaling umalis sila sa hotel, at kapag dinala mo na rito ang iyong ama, maaari ka na lamang makaisip ng dahilan para umalis. Sa isang iglap ay nagliwanag ang mga mata ni Dave at sinuportahan niya ang plano. Perpekto, mukhang magandang plano iyon. Maaari mong ikulong ang mga babae sa sandaling makuha mo sila, Moby. Well, sa wakas ay makakapagsaya na rin kasama sila. Oo, I have a villa at the city outskirts, so pagdating ng panahon, you'll just lock them there and send someone to watch over them. Makakasama natin sila kahit kailan natin gusto, hahaha. Ito ay napagpasyahan na pagkatapos. Nakaramdam si Moby ng init sa kanyang puso nang maisip niya ang mga sexy figure na mga babae, at sabik na siyang matikman ang kanilang mga katawan. Nagmula sina Dave at Moby sa isang third-tier na pamilya, at malamang na hindi nila kakayanin ang level 7 na warrior king gaya ni Severin. Gayunpaman, walang dapat ikatakot si Arnie, dahil ang kanyang pamilya ay isang pangalawang tier na pamilya. Ang ilan sa mga pamilyang second tier ng Skystream City ay maaaring may level 8 warrior king sa kanilang hanay, kasama ang ilang antas ng 7 mandirigmang hari. Agad namang umalis ang tatlo matapos ang kanilang usapan. Pinuntahan ni Moby at Dave ang kanilang mga bodyguard, habang inutusan ni Arnie ang kanyang mga bodyguard na buhatin ang 2 bangkay sa kotse bago tumungo pa uwi na. Medyo nag-aalala pa rin si Diane habang umaakyat sa front desk kasama si Severin. Sinabi niya sa kanya, dapat ba tayong pumunta sa ibang hotel, honey? Maaaring wala na ang mga lalaking iyon ngayon, ngunit nag-aalala akong baka pumunta sila dito at magkagulo ulit mamaya. I'll be fine. Walang pakialam na sabi ni Severin. Papatayin ko lang sila kung magpapakita sila dito at manggugulo. Maaaring hindi ko gusto ang gulo, ngunit hindi ako natatakot kung may kumakatok sa aking pintuan. Hindi nila ako masisisi kung mayroon silang death wish, at ang pananatili sa ibang hotel ay hindi makakagawa ng pagbabago sa pangalawang antas ng pamilya. Si Sheila, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, oo. At higit pa, ang isa sa kanila ay young master ng isang second-tier family, habang ang dalawa naman ay mula sa third-tier na pamilya. Kung nasa isip nila na pahirapan tayo, mahahanap pa rin nila tayo ng mabilis kahit na lumipat tayo ng hotel. Ito ang kanilang teritoryo, pagkatapos ng lahat, at sigurado akong pamilyar sila sa lungsod. Walang kamalay-malay na sumulyap si Severin kay Sheila at nagulat na may isang taong kasing galing ng isip niya. Kabanata 910. Gulat na napatingin ang receptionist kay Severin. Nakita niyang medyo gwapo ito, at wala siyang ideya kung saang mayayamang pamilya siya nanggaling upang magkaroon ng napakaraming magagandang babae sa paligid niya. Sir, I am sorry, pero wala na kaming available na ordinary rooms. Mga luxury suite lang ang available ngayon, ngunit nasa pressure side sila. Nakangiting sabi ng receptionist. Umasim ang ekspresyon ni Megan habang sumagot, ano ang ibig mong ipahiwatig dyan? Sa tingin mo ba ay hindi namin kayang kumuha ng marangyang suite? Gaano sila kamahal, gayunpaman? Ang isang suite ay nagkakahalaga ng $3,000 bawat gabi. Super mahal yan. Nagulat si Megan sa presyo. Ipinaliwanag ng receptionist, ang mga luxury suite na ito ay hindi ganoon kamahal noon, ngunit tumaas ang presyo dahil ipagdiriwang ng gobernador ng lalawigan ang kanyang ika-60 kaarawan. Marami sa mga nagpupunta rito mula sa ibang lungsod o ibang probinsya ay mayayaman, kaya ang pangangailangan para sa magagandang kwarto sa mga mamahaling hotel ay nagpapataas ng presyo ng kwarto. Nakikita ko, biglang natauhan si Megan at hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkatapos ay naglabas si Severin ng bank card at sinabing, huwag mag-alala tungkol dito. Kukunin ko. Nandito kami ngayong gabi, bukas ng gabi, at sa gabi pagkatapos nito, kaya ito ay magiging kabuoang pananatili ng 3 gabi. Well, kunin din ang umaga pagkatapos ng aming 3 gabi dito. Walang problema, so that I'll be 10 rooms, right? Kinumpirma muli ng receptionist bago ayusin ang mga silid para sa grupo ni Severin. Pagkatapos ay magalang niyang inabot sa kanya ang mga card ng kwarto at sinabing, maswerte ka na dumating ka rito ng mas maaga. Kung hindi, kahit na ang pinakamahal na mga suite ay hindi magagamit upang ma-accommodate ang iyong kahilingan para sa 10 silid sa parehong palapag.
Nakangiting tumango si Severin at sumakay ng elevator sa itaas kasama ang iba. Sa sandaling iyon, pinauwi ni Arnie ang kanyang mga tauhan at bumalik na may maaliwalas na mukha. Dad, Mom, may nang-aapi sa akin. Sinampal niya ako, sinaktan ang lahat ng bodyguard natin, at pinatay pareho sina Khaled at Samadi. Pagbalik niya sa bahay, pinapasok niya ang mga bodyguard na may bitbit na 2 bangkay at umiiyak habang naglalakad papunta sa kanyang ama kasama ang kanyang nasugatan na partido. Ano? Naikuyom ng tatay ni Arnie si Ambrose ang kanyang mga kamao sa galit. Sino ang gumawa nito? How dare they disrespect our family?